Magandang araw sa inyong lahat and welcome back to my YouTube channel. Ito ang latest update sa kaguluhan sa Eat Bulaga. Live ngayon ang unang hearing ng TVJ at Tape Incorporated ng Halushos. Unang hearing ng legendary trio na sina Tito, Vic and Joey o TVJ at Tape Incorporated ng Halushos nag-umpisa na. Nag-umpisa na ang unang hearing ni Tito Soto, Vic Soto at Joey De Leon laban sa mga Halushos dahil umano sa paggamit ng Tape Incorporated sa titulong Eat Bulaga at segment sa kanilang rebranded na Eat Bulaga sa GMA7. Unang dumating ang dating Senate President na si Tito Soto sa Marikina Hall of Justice at posibleng ito ang case ng taon dahil ito ang hearing na maraming naghihintay kung ano ang mangyayari at kahinatnan ng kaso. Ang titulong Eat Bulaga ay ipinaglalaban ni Tito, Vic at Joey dahil 44 years, dugo at pawis nila itong pinaghirapan. Sina Tito, Vic at Joey ang nagpalaki, nagpakilala sa Eat Bulaga at marami silang natulungang mga Filipino sa kanilang programa. Ayon kay Models of Manila TV, na umagang-umaga ay nag-aabang na sa Marikina Hall of Justice para i-update tayo sa latest na kaganapan sa unang hearing ng TVJ at Halushos. Unang bumungad po sa akin si Tito Sen. Nandito po. Siya mismo ang haharap sa hearing na ito para po ma-file yung writ of injunction, para po mapigilan yung tape sa paggamit ng pangalan ni Eat Bulaga. Ani Models of Manila TV. Narito ang buong pahayag ni Tito Soto sa unang hearing. Ayan. Kasi, ayan. Yeah. Ano po yung kaso na sinampan niyo dapat sa tape? So dinami-dami ng mga salita, legal terms. Ang bottom line na pinag-uusapan namin, sinasabi natin dito, copyright. Sino may-ari ng copyright? Yung gumawa. Trademark? Ang trademark, meron pang cancellation. Meron siyang pinatawag na after 10 years na wala eh. But then again, may mga file ng trademark. That's trademark. Yung goods. Iba yung copyright. Ang tanong dito kasi, sinasabi nga namin sa korte, sino may-ari ng pangalang Eat Bulaga? So, we're saying that they are deceiving the people but by saying na sila yung people. Di ba? Ganun eh. So, pwede naman, tuloy nila yung programa nila, gusto nila, pero palitan nila yung pangalan nila. Yun ang punto namin. Hintay po yung pag-pahirap kasi yung mag-anniversary yung dating yung show. Siyempre, alam mo naman, matagal na preparasyon na. Kailangan din pag-aralan namin kung anong pinakapunta na silos, di ba? Ano po kung ipapakita mga footages nyo before this session gagamitin po? Ay, hindi tama yun. Isa sa mga final namin, infringement yun. Kapagkat wala silang maalam sa amin. At tutulog yung ginawa nila noong 31 hanggang June 3. Replace nila ng record player. Yun ako sa mga binabaril na dito sa kaso na to. Again, it goes back to the issue of deception. Pinipilit nyo sa tao na sa publiko na kayo yung Eat Bulaga. Eh, hindi naman kayo. Yan yung punto namin. Talaga po ba ang nangyayari ngayon parang nagmamatigas sila? Talagang walang gustong siguro, open na katulad yan. Yung sinasabi ng mga abogado nila, trademark. Trademark, iba yung trademark sa copyright. Para ka namang hindi nakakaintindi ng legalities. Iba yung copyright sa trademark. Tito Sen, how confident are we na may hapunan natin? We're very confident. With God's help, I'm sure the truth. We're very confident. With God's help, I'm sure the truth. Alam na taong bayan. Alam na Panginoon Diyos. Alam ng publiko. Sino ang nag-invento? Kapangalang Eat Bulaga. Yung programa nila, very mahal. Sino sa programa? Oo ko naman. Yan. Maikli lang. Ayan na. Basta kami nagsabi lang ng totoo. Yan lang. Nagsabi lang kami ng totoo. Bahala na kayo. Kailan po lalabas yung sa preliminary injunction? Yung pong desisyon ng korte? Hindi ko masabi. Ilang hearings pa. Marami pa po. Kailang hearings pa? Okay. Thank you. Hoy, salamat. Dali, may pasok pa kami. 14344.
Siya ang may karapatan. So dapat, huwag mo kunin yung hindi ikaw ang gumawa. To clarify, kailan ito file Trademark. Ang Itbulaga ay 1979 pa nagsimula. No? Nagparehistro ang tape 2011, tape 2013. So, mahigit 30 taon na mayroong Itbulaga bago sila nagparehistro. At wala pang tape na nagsimula ang Itbulaga noong 1979. 1981 lang nagkaroon ng tape. Attorney, bakit po sa Marikina yung pong napiling ano? Yung isa sa mga plaintiffs, si Jenny Ferre, na head ng creatives nila, ay taga Marikina. Okay. So, yun ang dahilan kung bakit sa Marikina. So, kailan po ang next hearing? July 31 ng 1:30 ng hapon. Kailan po natin inasahan na magkaroon ng desisyon po dito, yung korte? Hanggang September pa kasi yung presentation. So, pag natapos ng aming testigo, yung testigo naman ng kabila maupo. So, baka mga end pa ng September. Kamusta naman po yung naging, nagkaroon po ba kanina ng cross-examination, mga ganun? Yes, mayroon namang cross-examination kanina. Tinanong lang sila, si Joey, tinanong lang siya kung siya ba ay talent, no? Talent siya, pero hindi empleyado. Iba kasi yung talent sa empleyado. No? Yung tawag sa kanila, independent contractor. Ibig sabihin, bagamat binabayaran sila ng sweldo, walang control yung nagbabayad sa kanila kung ano yung ipapalabas nila. Sila yung gumagawa ng content. So, ang tawag doon, independent contractor. Senior part. Thank you, sir. Thank you. Thank you very much po, attorney. Kasi it attaches kung the moment of creation. Trademark, yung nilalagay mo siya sa goods, services, and products para sa merchandise. Pagawa ka ng t-shirt, etc. Pag naka-register sa pangalan ng trademark or merchandise, yung trademark nila, yung merchandise, yung wala silang trademark, entertainment services. Nag-a-apply ngayon sila ng registration for entertainment services. Pero kahit walang registration, hindi ka naman yung naglikha. Tawag doon copyright. Mas malaki, mas malawak ang copyright. Yung trademark, limitado eh. Yung copyright, hanggang mamatay ka, plus 20 years. Try yun. At hindi mo kailangan mag-registro. Basta ikaw nakalikha. Nasa iyo ang karapatan. Kahit hindi mo iparehistro. So, hindi talaga pinarehistro ng hindi naman kailangan, hindi kailangan. Ang copyright hindi kailangan. Trademark lang. Trademark kasi ginagamit mo sa negosyo. So kailangan mong i-register yung mark para walang iba makagamit sa produkto, sa merchandise. Pero yung copyright sa isang nilikha mo, ikaw lang may kapangyarihan magpagamit nun. At kung gagamitin ng iba, kailangan i-acknowledge ka man lang. Gaya nitong interview mo sa akin, di ba? Bagamat nagkatrabaho ka sa TV5, ikaw mag-decide kung ano bahagi ay papalabas mo, di ba? Kung alin sa interview ko ang ilalabas mo, di ba? At kung gagamitin ng ibang reporter ito, kailangan magpaalam sa'yo, di ba? Ganito lang din ang concept ng copyright. Hindi mo na kailangan i-register ito, di ba? May karapatan ka na. It attaches from the moment of creation. Kung sakaling mo na makatrademark. Yes. May application na sila ngayon. Oo, meron na kayo. Meron na. Hindi pa lang na-aprobahan yung kanilang application. Noon nagka-problema na. Early 2023. Sure, di ba sa Philippines is first to file? Kung first to file kayo sa 41, kayo kung dapat sa show talaga. Sa trademark, first to file. Pero yung copyright is no need to file. No need to register. So which one? Kasi si Joey De Leon, dalawa. Meron siyang isa, Labrador Law, tapos meron siyang kasama sa... Iba kasi yun. Ang in-applyan niya ay trademark yung pangalan. Yes. At yung entertainment services. Yes. Kay Joey De Leon. Para magamit yun. Yung pong sabi naman nung kabila, yun daw isang final, kasama daw si Mr. Tony Tobiera, tapos binawi daw. Inabando na po. Nung nagkagulo na, nalaman nila, nung nila nalaman na may nagparehistro pala ng Itbulaga, so lahat nagkumahog silang mag-file, no? Pero si Joey kasi nakaisip, so siya nagparehistro. Na-trustan nila Senator Tito yung kanila, kasi talaga si Joey naman nakaisip. Okay. Yung pala yung ano po nun. So hindi na material yun dito sa usapan po. So when do you expect them to stop using it? Ito. Yes, ma'am.
Hindi. Yes, hindi natin alam kung bumuka sila ng IPO. Mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod na video updates. Maraming salamat po.